Eto, totoo po ba? Eto galing from SMNI mismo. Okay? Ingat po tayo sa mga fake news. Eto po, from SMNI mismo. Saglit lang po. At 2:21 PM today, June 19, this is an official message coming from SMNI. So legit po ito. Legit. Kasi may nagtatanong, totoo ba yon? Hindi ba yun totoo? May balitang ganito. Ito from SMNI mismo. Oh. From a very trusted person of SMNI. June 19, 2024, Vice President Sara Z. Duterte went to Malacanang and tendered her resignation as member of the cabinet. Yun! Palakpakan, palakpakan! Nag-resign na si VP Sara, nagpunta pa ng Malacanang. Tendered her resignation as member of the cabinet, secretary of the Department of Education, and vice chairperson of the NTF-ELCAC effective 19 July 2024. Yun na po. Yun na po. Nag-resign July 19. Ngayon, 2:21 PM, kapapasok lang nagpunta ng Malacanang. Eto na. Ayan yung sinasabi ko na matagal na nating inaantay. Eto na! Eto na! Eto na ang agila. She declined to give a reason why. Walang rason, wala pa muna. She will continue to serve as Vice President. We thank her for her service. No. Tuloy pa rin yung kanyang pagiging Vice President. Pero sa DepEd, nag-resign na siya. At sa NTF-ELCAC. Yung kanyang pag-resign ay 2 days before SONA ni Bangag. May pambira yung ano mo, message mo sa akin, may bangag. Oo, nangaasar na rin si VP Sara. Pero alam mo, ito maganda rito ha. This is a statement. Okay? Ito ay maliwanag na statement na gising na ang agila. Okay? Kaya po para sa akin, yung sinabi ni Mayor Baste patungkol kay Senator Bongo, wag nilang mamasamain. Okay? Ito kasi ginagamit ng mga tanso vloggers. Ang tingnan po natin dito, ito ay panggising. Naaalala nyo po, matagal ko nang sinasabi, ang dami nilang pananakot kay PRRD na huhulihin ng ICC. Hindi po ako galit kay PRRD. Mahal po natin si Tatay Digong. At alam nyo naman yun, pinapatawag pa kami. Hindi po kami traidor kay Tatay Digong. And yet, sa isang banda, matutuwa nga ako kung talagang huhulihin siya ng ICC. Bakit? Magigising na si VP Sara. Magigising na ang taong bayan. Talagang ito na ang magi-spark. Kasi alam mo, kailangan na lang natin isang spark. Okay? Alam ko hindi po kayang hulihin ng ICC si Tatay Digong. Pananakot lang yun ni Trillanes. I honestly believe that. But still, kung sakaling mangyari yun, maganda yun para magsalita na si VP Sara. And this time, yung pag-resign niya as DepEd Secretary at dyan sa NTF-ELCAC na yan, sa committee na yan, ito ay statement na naninindigan na siya. This is it. Ito po yung inaantay natin. Bakit si VP Sara? 'Di ba? Yung sinabi nga ni Bato, ni Mayor Baste, tahimik si Bongo, tahimik si Bato. Taga Davao kayo. Ako, nasabi ko lang doon, si Sara din, tahimik. 'Di ba? Honestly, 'di ba po si VP Sara tahimik din? Eto na. Yaan, kahit hindi siya nagsalita, kahit hindi niya sinabi kung ano rason niya bakit siya nag-resign, ang importante, nag-resign siya. Nanindigan na siya.
tumayo na siya. Eto na yung inaantay nyo. Kahit mga bangag vloggers, yan ang inaantay. Kahit yung mga talso dyan, yan ang inaantay. Tayo rin naman. Gising na si Aguila. Ano kayo ngayon? Kaya ito, sundan. Tingnan po natin ito. Dapat itong maisog, masundan agad. Masundan na ito para dire-diretso na. Kailangan na natin ng mag-snowball na to. Itong pagre-resign ni VP Sara. Bato, Bongo. Yung sinasabi niyong timing, eto na yung timing. Senator Bato, Senator Bongo, it's about time. Linyahan nyo na po ito. Hindi na kayo pwede mag-stay sa gitna. Magsalita na kayo. Kasi kaya naman kayong ipanalo kung iniisip nyo lang yung election sa 2025. Dahil re-electionist kayo. Alam nyo yan. Kaya kayong ipanalo ng DDS, ng Duterte. Pasensya na po, but this is reality. Hindi naman kayo politician, Bato. Bongo, hindi naman kayo politician. Pero naging senador kayo. Ibig sabihin, hanggat buhay si Tatay Digong, hanggat may Duterte, si PRRD ay active, kaya kayong ipanalo ng DDS. Huwag kayong matakot, ipapanalo kayo ng DDS. I'm sorry to say this but this is reality. Kahit naman si Sara ang lakas ni VP Sara ay kay Tatay Digong pa rin. I don't think mananalo si VP Sara without Tatay Digong. I'm just stating a fact. Kunwari ang apelyido ni Sara Marcos, I don't think she will win. But because her surname is Duterte, panalo. Anong punto natin? Huwag kayong matakot na hindi kayo iboto ng tao at gumigit na kayo. Kailangan nyo yung pula votes, ay ang loyalista votes. At siyempre, yung makinarya, yung pera. Kasi pag umiikot ka ng bansa, may makinarya po yan, may pera po yan. Hindi po madali yan. Senator Bato and Senator Bongo, you still have time. You still have time to redeem yourself. Meron pa. Kaya nyo yan. Kayang kayong ipanalo ng DDS, huwag kayong matakot. But this is what we hate. Yung nakagitna. Kahit ako pag nakita ko yung tao nakagitna, may punto po. Si Senator Bato ay si Mayor Baste. Yung pagpuri niya kay Risa Ontiveros, lahat po ng hirit ni Risa Ontiveros mali. Pamidya, pag-grandstanding, lahat po ng sinasabi noon talagang sablay. Ayoko style ni Risa. Pero may punto si Mayor Baste. Bakit si Risa naninindigan? Yun At least, meron siyang side. Yan ang ayoko sa tao. Ano ba yung side? Pag hindi mo na makita yung side, sabi nga sa libro, isusuka ka. Kayo ba gusto nyo ng kapeng maligamgam? Mas okay pa yung kape na mainit or malamig. Ayaw natin na maligamgam yung mga maligamgam na tao na yan. Nakagitna yan, sigurista yan. Kaya alam mo, sa totoo lang, bilib ako dun sa mga kasamahan kong Banateros brothers. Hindi sila nakagitna. Pag mali-mali, yun yung sinasabi ko sa inyo It's not my style. Pero alam mo, sa totoo lang, bilib ako sa kanila. Engot kayo! May nag-comment. Ayaw na nga ni Bongo sa style ninyo. Yan nyo lang. Ayaw daw ni Bongo sa style ninyo. Hindi ako naniniwala. Ayaw ni Bongo sa style ng mga DDS. It's just that talagang si Bongo, he is just a quiet person. Alam naman natin yan. Ito hindi ko sinasabing wag suportahan si Bongo at si Bato. I still like Bongo and Bato because they are friends of Tatay Digong. Friends yan ni PRRD. Ginigising lang natin. Dito sa parte na ito mali. Kahit naman ako, sinasabihan nga ako ni Banat Bay ng mali Hindi ibig sabihin, galit siya sa akin.
Kino-correct lang niya. Kasi kung ikaw ay humble person, hindi ka mapagmataas. 'Pag kinorek ka ng tao, especially the people close to you and the people love you, na mahal ka, magpapa-correct ka, eh. Kasi lahat po ng tao may blind spot. I still believe na lahat ng tao dapat may Nathan. Oh, ano naman yang Nathan na 'yan? 'Di ba naalala niyo si David may nagawang mali dahil, kinuha niya yung asawa nung sundalo niya. Kinorek siya ni Nathan, nakinig siya. Kailangan natin lahat ng Nathan, yung kokorekin tayo. Kasi baka hindi natin alam mali na yung ginagawa natin. Kaya ako, may mga Nathan ako, sa buhay ko. Sa pagka yun lang ang titingnan ko lang dun sa Nathan ko, mahal ba ako nitong tao na ito? Kasi 'pag mahal ako nito, hindi niya ako hahayaan mapariwala. Unless kaaway mo 'yan, kino-korek ka, hindi. Tarantado 'yan. Inaano ka lang niyan. Pero 'pag mahal ka, magpopa-korek. Kaya dapat dito para sa akin, I still like Senator Bato and Bongo, susuportahan ko pa lang din sila. Pero ginigising lang, ay tama po 'yun. Pati naman si VP Sara, tagal na nating ginigising, eh. Sa katunayan, ayaw ko nga yung pagpanig niya kay Marcos, eh. Sa totoo lang, nagalit din ako sa kanya. Not personal. Hindi katulad ng mga lintik na mga bangag diyan. Ano mo pinapakita kay VP Sara, naglaslas daw, may sugat sa leeg? Ano 'yan? Ba't ganyan na ang inyong atake? That is personal. Ako, may time na nagalit ako kay VP Sara. May tampo ako, bakit niya sinuportahan si Marcos? Pero yung galit na yun is about political. May kinalaman sa Pilipinas. Ngayon kung ano-ano ini-issue nila kay Sara. Eto mga bangag vloggers, ini-issue nila itong, sa asawa, naglaslas daw, ganyan po ka katindi ang mga PR, na panlaban nila kay Sara. Nakakaasar, 'di ba? Kaya this time, tuloy-tuloy na po natin, let's keep this rolling. Mag-snowball ito. Sana maisug, magkaroon tayo ng next na maisug pa, na mabilisan, na madalian. 'Di baling madalian at konti ang tao, basta ang importante marinig. Mag-snowball na ito. Dapat nating sakyan itong nangyari kay VP Sara pag-resign. Sabi nung isa, si Jeb Rivera may chikinini pa daw, coach, sabi nung isa. Alam mo yung mga ganyan, that is personal attack. Hindi ko sinasabing tama kung may chikinini si VP Sara or wala. Wala na kayong pakialam doon. Let's stick to the issue. Itaas naman po natin. Kaya nga sinasabi ko magkaisa. Ayoko na magkaisa sa mali. Itaas naman natin yung antas ng vloggers. Pero kung ganyan ang issue nyo, ano yan? Si Roque, may lalaki daw. Wala na akong pakialam doon kung may lalaki siya o wala. 'Di ba? Ba't ang hiling niyo sa personal? Hindi ko sinasabing tama may lalaki si Roque. Sa akin mali iyon. Pero kung totoo man yun or hindi, wala akong pakialam do'n, mga animal. Wala naman ng connection yun sa ano, eh. Tingnan niyo, pakakialaman niyo yung lalaki ni Roque, and yet wala kayong komentaryo tungkol diyan sa COVID na nangyayari, na sinisiraan lang pala ng US ang China. Naintindihan niyo ba yung difference?